Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa TNT Abante. Para sa akin, this is good news. Kulang ang testigo laban kay Tatay Digong sa ICC. Kulang na kulang. Kaya ito, ang ICC na ang nagmamakaawa sa ating kapulisan nga kung pwede magtestigo sila. Ito, ICC, title, Hinimok ang PNP na tumistigo laban kay Digong. Nanawagan ang International Criminal Court sa mga tauhan ng Philippine National Police na tumistigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pahayag ng ICC, hinihikayat nito ang mga saksi kabilang ang mga nasa law enforcement agency na magbigay ng testimonya kaugnay ng kaso ng dating Pangulo. Matatanda ng kinakarap ni Duterte ang kasong Crimes Against Humanity dahil sa ipinatupad nitong War on Pulburon campaign sa ilalim ng kanyang administration. Ito ang exact statement ng ICC. The Office of the Prosecutor of the International Criminal Court is investigating allegations of crimes against humanity perpetrated in the Philippines, including killings, torture, and sexual violence as part of the so-called War on Pulburon campaign between November 2011. Ito, Aquino administration pa ito and March 2019. The office is appealing, nagmamakawa, for direct witnesses to these incidents, including members of the Philippine National Police and other law enforcement agencies who were involved in these incidents to come forward and speak with members of the office. Naglaan naman ang ICC ng online form para sa ligtas na pagsusumiti ng mga reklamo. So anong ibig sabihin nito? Aking opinion, halos wala pang testigo, kung meron man kakaunti, ang testigo laban kay Tatay Digong, which is, to me, it's a good development. Sa ngayon, ang labanan, wala pa sa trial. Ang unang labanan, ang unang pag-asa na makalaya si Tatay Digong ay yung kanyang fitness to undergo trial. Kasi ang depensa, ang kampo ni Tatay Digong nagsasabi na dahil sa katandaan niya, hindi na makaya ng kanyang memory, ang kanyang katawan, lahat, yung fitness niya to undergo trial, hindi na. So, tapos na po ang pagsusuri ng medical expert appointed by the court. At anytime, malalaman natin kung anong verdict ng korte. Sana, pagdasal natin, na yung findings ng medical experts ay sana nagsabi na talagang hindi na. Kasi 80 years old na eh. Ako nga, 66 pa lang ang aking edad, marami na akong nakakalimutan. Bigla akong papasok sa kwarto. Mamay, ano bang kukunin ko sa kwarto? Nakalimutan ko na. Di lalabas ulit ako dahil alam ko may kukunin, kaya lang nakalimutan ko. Mga ganun ba? Normal na yan sa nagkakaedad eh. So, lalo na ngayon, yung kalagayan niya na malayo sa pamilya, nakakalungkot yan.
Kaya ituloy po natin ang pagdarasal, mga kapwa ko DDS, na dyan pa lang sa fitness to stand trial ay mananalo na si Tatay Digong dahil nga sa kanyang edad. Oh. Then jurisdiction issue, yan ang matinding labanan. May jurisdiction pa ba ang ICC? Wala na. So sa ngayon, ang prosecutor, bakit nagmamakaawa na ang mga testigo lumantad, lalo ng mga pulis? So, ibig sabihin yan, halos wala silang testigo o kokonti. Yung unang article na basa ko noon is 300 lang ang lumantad na testigo, kailang 5% sa 300 na testigo ang mayroon lang direct na kinalaman doon sa ikinaso kay Tatay Digong. 5% lang. So, kakaunti. Kaya ito, nagmamakawa ang prosecutor na, sige na, magtistigo kayo. O, ano sa tingin nyo? Meron pang pulis na magtitistigo? Ang meron lang, yung mga civilian na pwedeng bayaran ng ano. Pulis? No way. I tell you, maraming mga men and women in uniform, lalo policeman o AFP, na nagmamahal kay Tatay Digong. Kaya tingnan nyo yung resulta ng absentee voting nung election, midterm election nung Mayo, last year. Sinong nanalong kandidato? Kandidato ni Tatay Digong. Ibig sabihin, mataas pa rin ang pagtingin ng mga pulis, sundalo, sa mga Duterte kay Tatay Digong. Kaya, suntok sa buwan yan. Siguro, kung mayroon mga magtistigo, yung pwede nilang bayaran, yung walang prinsipyo sa buhay. Kaya lang, yung mga matitinong pulis, handang, ano yan, alam nila kasi kung anong nangyari panahon ni Tatay Digong. Hindi mo yan maloko ang mga men. Hindi lang sila nagsasalita dahil bawal. Kaya lang, deep in their hearts, alam nila kung sino si Tatay Digong na kanilang presidente noon. Kaya halos tingin ko walang mag-come forward yan para testigo laban kay Tatay Digong. So, pagpatuloy po natin pagdarasal sa Duterte family. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Excuse me. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ano ang yero nga ipanghatag sa mga tao na po 11 kapamilya sila. Matagaan og yero. Og tuwa ang baong ilang kargahan. Si Chinibel, si Titing, tigsalin mo kayo mga kain. Naman yan. Kanapon lang Muna ni ang mga lansa nga ilang nakuha. Og karon muna ni ang ikarga lang niya og motor ang iya tungod kay puno na kay ang bao tungod kay 11 sila ka pamilya. Duha ka bao-bao. Thank you. Lansan po. Og karon abot na gyud ang yero sa gitabang sa mga tao. Wanas drive. Og karon abot na gyud ang yero nga ikaduha nga bao. Og karon mao na ni ang atupnente sa natagaan na mo og yero. Lata na gid ka ayo. Pila na din nente ka tuig imong balay? 30 na. 30 na ka tuig.
salamat sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga natagaan ako. Kuan, nabuslot na ang atong Salamat, ante.